Naku mga kumare, may narinig akong kwento na talagang hindi ko matanggap. Isipin ninyo sa kalagitnaan ng gabi ang sarili mong apo ay kinukumbulsyon na sa mga braso ng ina niya, pero ang lola at tiyahin na kasama sa iisang bahay ang isinagot lang ay nag-OOA ka lang bago sila bumalik sa pagtulog. Saan napunta ang pagiging pamilya doon? Halika pakinggan natin ang buong kwento. Ang mabigat na paghinga ni Camille ay sumabay sa walang patid na pag-iyak ng kanyang sanggol na si Theo. Nakakulong siya sa 4 na sulok ng kanilang maliit na sala, pabalik-balik sa paglalakad habang yakap-yakap ang anak na namumula na ang mukha sa sobrang paghagulgol. Ang amoy ng maasim na gatas at pawis ay nakadikit na sa kanyang damit pambahay. Pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga binti sa walang katapusang paghele, ngunit bilang isang ina, pinilit niyang magpakatatag. Sa mga sandaling iyon, isang sunod-sunod at nagmamadaling katok sa pintuan ang bumasag sa natitirang katahimikan ng hapon. Kumunot ang noo ni Camille. Wala siyang inaasahang bisita ng araw na iyon. Ang kanyang asawang si Carlo ay nasa trabaho pa at ang mga kapitbahay nila sa maliit na subdivision sa labas ng Metro Manila ay abala rin sa kani-kanilang buhay. Nang may pag-aalinlangan, inayos niya ang pagkakarga kay Theo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang dalawang mukha na hinding-hindi niya inaasahan, ang kanyang biyenan na si Teresa at ang nakababatang kapatid ni Carlo na si Rochelle. Nakatayo ang dalawa sa gilid ng 2 malalaking maleta at patong-patong na mga kahon ng karton na halos humarang sa buong daanan. May pilit na ngiti sa labi ni Teresa, isang ekspresyon na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Agad na gumapang ang kaba sa dibdib ni Camille, isang malamig. Napakiramdam na tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Pumasok agad si Teresa nang walang pasintabi, halos itulak ng bahagya si Camille at ang umiiyak na sanggol. Sinuri ng matanda ang buong sala gamit ang mapanuring tingin. Umikot ang mga mata nito sa mga bagong gamit na pinag-ipunan nilang mag-asawa. Huminto ang tingin ni Teresa sa sofa, kung saan maayos na nakatupi ang mga malinis na lampin at kumot ni Theo. Walang sabi-sabing hinablot ng matanda ang mga gamit ng bata at walang pakialam na inihagis ang mga ito sa isang tabi upang magkaroon siya ng maluwag na uupuan. Naupo siya ng mabigat at bumuntong hininga na tila siya ang pinakagod na tao sa mundo. Sa kabilang banda, si Rochelle ay pumasok na tila isang bisita sa isang hotel. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono, itinaas ito upang humanap ng magandang anggulo at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng sala. Wala man lang sa kanilang dalawa ang nag-alok na tulungan si Camille sa mga daladalahan at wala ring nagtanong kung bakit umiiyak ng husto ang kanilang sariling apo at pamangkin. Nang dumating si Carlo mula sa trabaho, ilang oras ang lumipas, mababakas ang matinding gulat sa kanyang mukha nang makita ang mga maleta sa gilid ng pinto. Ngunit ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang magtama ang paningin nila ng kanyang ina. Bago pa man makapagsalita si Camille, hinila na siya ni Carlo papasok sa kanilang kwarto upang mag-usap ng masinsinan. Sa loob ng madilim na kwarto, nakita ni Camille ang bakas ng pagod at takot sa mga mata ng kanyang asawa. Sa mahinang boses na puno ng pagmamakaawa, ipinaliwanag ni Carlo na may malaking alitan sa lupa doon sa probinsya at hindi na ligtas para sa kanyang ina na manatili roon. Bukod pa rito, nawalan umano ng trabaho si Rochelle at kailangan ng bagong simula sa syudad. Binanggit ni Carlo ang malalim na utang na loob niya sa kanyang ina, isang obligasyong nakatanim na sa kultura at pagkatao ng bawat Pilipino. Sinabi ng kanyang asawa na bilang panganay na anak, tungkulin niyang saluhin ang kanyang pamilya sa oras ng pangangailangan. Ramdam ni Camille ang bigat sa kanyang dibdib.
Gusto sana niyang ipaalala kay Carlo na halos wala pa silang sapat na ipon na kailangan pa nilang magbayad ng hulugan sa bahay at na kailangan niya ng tahimik na kapaligiran para makarecover mula sa panganganak. Ngunit nang makita niya ang nagmamakaawang hitsura ng asawa na naig ang kanyang awa, naisip niya na baka sakaling maging maayos ang lahat kung magiging maunawain siya, baka sakaling matulungan siya ng kanyang biyenan sa pag-aalaga kay Theo habang nagpapalakas siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon, isang desisyon na pagsisisihan niya ng labis. Kinagabihan ginawa ni Camille ang lahat upang maging maayos ang kanilang unang hapunan bilang isang malaking pamilya. Kahit masakit pa ang kanyang likod, nagluto siya ng mainit na tinola na may maraming malunggay. Ayon sa kanyang doktor, kailangan niya ng masabaw at masustansyang pagkain upang dumami ang gatas niya para kay Theo. Inihain niya ito ng may ngiti sa hapagkainan. Ngunit pag-upo pa lamang ni Teresa sa silya, mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ng matanda. Tiningnan nito ang nakahaing sabaw ng may halong pandidiri. Tiningnan din ni Rochelle ang pagkain at pasimpleng inikot ang kanyang mga mata. Tinanong ni Teresa nang may panunuya kung bakit puro sabaw at dahon lamang ang kinakain nila. Hinanap ng matanda ang karneng baboy, ang pritong isda o ang adobong nagmamantika na paborito ng kanyang anak na si Rochelle. Sa mahinahon at magalang na paraan, ipinaliwanag ni Camille na kailangan niya ng malusog na pagkain dahil nagpapasuso siya. Sinabi niyang ang sabaw ay makakatulong sa nutrisyon ng bata. Isang nakakainsultong ngisi ang sumilay sa labi ni Teresa. Tiningnan ng matanda si Camille mula ulo hanggang paa bago nagsalita ng may halong pambabastos. Sinabihan siya ni Teresa na masyado siyang maraming arte bilang isang inang nakatira sa syudad. Ipinagmalaki pa ng biyenan na noong panahon nito sa probinsya kumakain sila ng kahit anong tira-tira at wala namang naging sakit ang kanyang mga anak. Dagdag pa ng matanda, hindi daw dapat pinagkakaitan ng masarap na pagkain ng mga bisita para lamang sa pag-iinarte ng isang nagpapasusong ina. Sumang-ayon si Rochelle at pabagsak na ibinaba ang kanyang kutsara sa plato, nagrereklamong nawala na siya ng gana. Tumagos sa puso ni Camille ang mga salitang iyon. Nanikip ang kanyang lalamunan sa pinipigilang luha at galit. Lumingon siya sa direksyon ni Carlo, umaasang ipagtatanggol siya ng asawa. Ngunit nakayuko lamang si Carlo, tahimik na sumusubo ng kanin, pilit na iniiwasan ang hidwaan sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Wala siyang ginawa upang protektahan ang damdamin ng babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang suporta. Sa pagkainan na iyon, habang nakikinig sa mahinang pag-ungol ni Theo sa loob ng kwarto at sa magaspang na boses ng kanyang biyenan, may isang malamig na katotohanan ang bumalot sa isipan ni Camille. Hindi siya nagpatuloy ng mga bisitang mag-aalaga sa kanya. Nagbukas siya ng pinto para sa mga taong unti-unting aagaw sa kanyang tahanan. Ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang pamamahay ay nagsimula ng gumapang sa kanyang pagkatao at alam niyang ang unos na kanyang pinangangambahan ay tuluyan na ngang nakapasok. Lumipas ang ilang araw at ang inaasahang tulong ni Camille mula sa kanyang biyenan ay naging isang malaking ilusyon. Ang presensya ni Teresa at Rochelle ay tila naging isang mabigat na ulap na nakalambong sa buong bahay. Ang maliit at maayos na espasyo na pinaghirapang linisin ni Camille ay unti-unting naging magulo at maingay. Araw-araw gigising si Camille ng madaling araw dahil sa pag-iyak ni Theo, habang ang mag-ina ay mahimbing na natutulog hanggang tanghali. Si Rochelle ay kumikilos na tila isang prinsesa sa isang palasyo na hindi sa kanya. Pagkatapos nitong kumain, iniiwan lamang niya ang mga plato sa mesa upang langawin. Ang mga maruruming damit niya ay nagkalat sa sahig ng banyo, nag-aantay na may ibang pupulot at maglalaba. Naging pabigat ang pagdating nila sa halip na ginhawa. Ngunit ang mas nakakainis ay ang unti-unting pagkawala ng mga personal na gamit ni Camille.
Napansin niya na ang kanyang mamahaling lotion at pabango na iniregalo pa sa kanya ni Carlo noong kanilang anibersaryo ay mabilis na nababawasan. Isang umaga, nakita niyang basa pa ang buhok ni Rochelle na kalalabas lamang ng banyo at amoy na amoy sa buong sala ang pamilyar na halimuyak ng kanyang paboritong sabon. Sinubukan itong tanungin ni Camille sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, itinaas lamang ni Rochelle ang kanyang kilay at mariing itinanggi ang paratang. Sinabi ng dalaga na may sarili siyang gamit at hindi niya pag-iinteresan ang mga murang produkto ni Camille. Kinagat na lamang ni Camille ang kanyang labi. Pinigilan niya ang sariling sumagot pabalik dahil sa pag-iwas sa gulo at pagrespeto, ngunit unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Ang pinakamasakit na pagbabago para kay Camille ay ang pagkawala ng kanyang pribadong espasyo. Ang pintuan ng kanilang kwarto ni Carlo ay hindi na maaaring isara o ilak. Para kay Teresa, ang buong bahay ay sakop ng kanyang kapangyarihan. Madalas na binubuksan ng matanda ang pinto nang walang anumang katok o pasintabi. Isang hapon, habang nagpapasuso si Camille kay Theo, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Teresa na tila naghahanap ng kung ano sa loob ng kanilang kabinet. Dahil sa gulat, mabilis na hinila ni Camille ang kumot upang takpan ang kanyang dibdib. Sa halip na lumabas at magbigay ng espasyo, huminto si Teresa at binigyan siya ng isang mapanutyang ngisi. Sinabihan siya ng matanda na huwag nang mag-inarte at magtakip dahil pareho naman silang babae at nakapanganak na siya. Ayon kay Teresa, ang mga babaeng nasa probinsya ay nagpapasuso sa harap ng maraming tao at hindi nag-iinarte ng ganyan. Pakiramdam ni Camille ay nanliit siya sa kanyang sariling kwarto. Wala siyang kalayaan, wala siyang dangal, at higit sa lahat, wala siyang kakampi. Dahil kailangan ni Camille na maghanda para sa kanyang pagbabalik sa trabaho, sa mga susunod na buwan, sinimulan niyang mag-ipon ng gatas. Araw at gabi, tinitiis niya ang sakit at pagod sa paggamit ng breast pump. Para sa kanya, ang bawat patak ng gatas na naipon niya ay katumbas ng likidong ginto. Maingat niya itong inilalagay sa mga espesyal na plastic bag at isinansalansan sa loob ng freezer. Iyon ang kanyang sandata upang masigurong hindi magugutom ang kanyang anak kahit wala siya. Nagbilin siya ng mahigpit na huwag gagalawin ang mga iyon. Ngunit ang kasakiman at kawalan ng pakialam ng kanyang mga bisita ay walang limitasyon. Isang mainit na hapon matapos patulugin si Theo, lumabas si Camille sa kusina upang uminom ng tubig. Bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo si Rochelle sa harap ng lababo, abala sa paghahalo ng isang malaking baso ng iced coffee. Sa tabi ng baso ay ang isang pamilyar na plastic bag na walang laman ang espesyal na lalagyan ng breast milk ni Camille. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Pakiramdam niya ay inakyat ng matinding init ang kanyang ulo hanggang sa kanyang mukha. Lumapit siya ng mabilis at nanginginig na tinuro ang basurahan kung saan itinapon ni Rochelle ang plastic. Sa nanginginig ngunit mariing boses tinanong ni Camille kung ano ang ginamit nito sa kape. Lumingon si Rochelle at kaswal na humigop sa kanyang baso. Walang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha nang sabihin nitong naubos na ang gatas sa kahon, kaya kumuha siya ng isang pakete sa freezer. Idinagdag pa nito na huwag daw maging madamot si Camille dahil gatas lang naman iyon at marami pa namang natitira. Hindi makapaniwala si Camille sa kanyang narinig. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa galit at pagkadismaya. Sinubukan niyang ipaliwanag ng may diin na hindi iyon ordinaryong gatas na binili sa tindahan. Iyon ay gatas ng inadugo at pawis niya ang puhunan para maipon iyon upang may makain ang kanyang sanggol.
Ipinaliwanag niyang pinaghirapan niya iyon sa kalagitnaan ng madaling araw habang ang lahat ay natutulog. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, biglang binitiwan ni Rochelle ang baso sa lababo. Nagsimulang umiyak ang dalaga ng malakas, isang pag-iyak na halatang pilit at gawa-gawa lamang upang makakuha ng atensyon. Ang kanyang malateatrong pag-iyak ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala pang isang minuto, mabilis na pumasok sa kusina si Teresa. Namumula ang mukha ng matanda sa galit nang makita ang umiiyak na anak. Agad nitong niyakap si Rochelle at hinarap si Camille nang may nag-aapoy na mga mata. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at paduro na nagsalita. Pinaratangan niya si Camille na napakadamot at napakasama ng ugali dahil pinapaiyak nito ang kapatid ng kanyang asawa dahil lamang sa kaunting gatas. Sumigaw si Teresa na kung alam lang nilang ganito ang ugali ng napangasawa ni Carlo sana, ay hindi na nila ito pinayagang pumasok sa kanilang pamilya. Saktong dumating si Carlo mula sa trabaho at naabutan ang matinding tensyon sa kusina. Nakita niya ang kanyang ina na nagagalit, ang kanyang kapatid na nagkukunwaring humihikbi at ang kanyang asawang namumutla at nanginginig sa udyok ng matinding emosyon. Tumakbo agad si Teresa kay Carlo, inuunahan si Camille sa pagpapaliwanag at sinabing inaapi sila sa loob ng bahay na iyon dahil lamang sa pag-inom ni Rochelle ng gatas. Lumingon si Carlo kay Camille, bakas ang matinding pagod sa kanyang mukha. Sa halip na tanungin kung ano ang buong kwento o unawain ang halaga ng gatas para sa kanilang anak, bumuntong hininga lamang ito sa isang malambot ngunit nakakadismayang boses. Sinabihan ni Carlo si Camille na palampasin na lamang ang nangyari. Ipinaliwanag ng lalaki na gatas lang naman iyon at pwede namang gumawa ulit si Camille o di kaya ay bumili na lamang ng formula milk sa botika. Nakiusap itong wag nang palakihin ang gulo dahil pagod siya galing sa opisina. Parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Camille. Ang mga salita ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa mga panlalait ng kanyang biyenan. Gatas lang. Hindi na intindihan ni Carlo ang sakit ng pagpiga ng gatas, ang puyat at ang pagmamahal na inilaan niya para sa bawat patak niyon. Nakatitig lamang siya sa kanyang asawa habang yakap-yakap nito ang umiiyak na si Rochelle upang patahanin. Walang kakampi. Iyan ang tanging tumatakbo sa isipan ni Camille habang tahimik siyang tumalikod at bumalik sa kanilang kwarto. Ang matinding bigat sa kanyang dibdib ay tila isang babala. Kung kaya nilang angkinin ang pagkain ng kanyang anak at konsintihin ng kanyang sariling asawa, ano pa kaya ang kaya nilang nakawin mula sa kanya sa mga susunod na araw? Ang unos ay nagsisimula pa lamang at alam niyang may mas malaking trahedyang naghihintay sa dilim. Habang tumatagal ang pananatili ni Teresa at Rochelle sa kanilang bahay, unti-unting naramdaman ni Camille ang bigat ng obligasyon, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kanilang pananalapi. Ang dating sapat na badyet ng mag-asawa ay mabilis na naubos. Tumaas ang bayarin sa kuryente dahil maghapong nakabukas ang aircon sa kwarto ni Teresa. Dumoble rin ang gastos sa pagkain dahil hinihingi palagi ng mag-ina ang mga mamahaling putahe. Sa kabilang banda, si Rochelle ay patuloy na nabubuhay na tila walang pinoproblema sa mundo. Walang trabaho ang dalaga at wala rin itong ginagawang hakbang upang maghanap. Sa halip, halos araw-araw ay may dumadating na mga parsela mula sa mga online na tindahan. Naririnig palagi ni Camille ang boses ng mga tagapaghatid sa labas ng kanilang gate at makikita niya si Rochelle na masayang kinukuha ang mga bagong damit, sapatos at mga pampaganda. Hindi naiwasang magtaka ni Camille kung saan kumukuha ng pera ang kanyang hipag, lalo na at batid niyang gipit din ito nang umalis sa probinsya. Isang umaga napansin ni Camille na kailangan na niyang bumili ng mga bagong lampin at bitamina para kay Theo.
Dahil malayo pa ang araw ng sahod ni Carlo, nagpasya siyang kunin ang kanyang naipong pera mula sa paluwagan ng kanilang mga katrabaho. Ito ang perang buwan-buwan niyang itinatabi ng lihim mula sa sariling sweldo, isang maliit na pondong inilaan niya para sa mga biglaang pangangailangan ng kanyang anak. Maingat niya itong itinago sa loob ng isang puting sobre na isiniksik niya sa pinakailalim ng kanyang mga lumang damit sa kabinet. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kabinet at kapain ang ilalim ng mga damit, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala ang sobre sa inaasahang lugar. Binulwat niya ang lahat ng laman ng aparador, inisa-isa ang bawat tiklop ng mga blusa at pantalon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaalala kung inilipat ba niya ito ng pwesto. Sa huli nakita niya ang puting sobre na nahulog sa siwang malapit sa sahig. Ngunit nang pulutin niya ito, tila gumuho ang kanyang mundo. Punit na ang gilid ng sobre at wala ng laman. Ang halagang halos 10,000 piso na pinaghirapan niyang ipunin ng ilang buwan ay naglaho na parang bula. Nanlumo si Camille. Umupo siya sa gilid ng kama habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Walang ibang taong pumapasok sa bahay na iyon. Ang mga kapitbahay ay hindi naman bumibisita. Tanging silang 4 lamang ang nasa loob ng pamamahay. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang sunod-sunod na pagdating ng mga online delivery ni Rochelle nitong mga nakaraang araw. Pati na rin ang mga larawang nakita niya sa social media kung saan nag-treat pa ang dalaga ng mamahaling kape at pagkain sa mga kaibigan nito noong nakaraang linggo. Lakas loob na tumayo si Camille. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng nag-aapoy na galit. Hindi lamang ito simpleng pangingialam ng gamit, ito ay pagnanakaw. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Rochelle na komportableng nakaupo sa sofa sa sala, abala sa pag-scroll sa telepono habang nakasuot ng bagong sapatos na halatang kabibili lamang. Huminga ng malalim si Camille upang kalmahin ang sarili bago lumapit. Sa isang seryoso at malamig na boses, tinanong niya ang dalaga kung nakita ba nito ang puting sobre sa loob ng kanyang kabinet. Nag-angat ng tingin si Rochelle. May saglit na pagkabigla sa kanyang mga mata, isang palatandaan ng pagkakasala na mabilis niyang itinago sa ilalim ng pagiging mapagmataas. Ibinaba ng dalaga ang kanyang telepono at tinaasan ng kilay si Camille. Sinagot niya itong hindi niya alam ang sinasabi ng kanyang hipag at wala siyang pakialam sa mga gamit nito sa kwarto. Hindi nagpatinag si Camille. Itinapat niya sa mukha ni Rochelle ang punit at walang lamang sobre. Ipinamukha niya sa dalaga na walang ibang papasok sa kanilang kwarto at walang ibang may pambili ng mga walang kwentang bagay, kundi ito lamang. Hiniling ni Camille na ibalik na ang pera dahil gagamitin iyon para sa bakuna at gatas ni Theo. Sa halip na umamin, biglang tumayo si Rochelle at nanlaki ang mga mata sa galit. Pinaratangan niya si Camille na ginagawa siyang magnanakaw sa loob mismo ng bahay ng kanyang kapatid. Nagsimula na naman itong lumikha ng isang malateatrong eksena, itinaas ang boses upang marinig sa buong kabahayan. Sinabi nitong baka sinadya lamang ni Camille na itago ang pera upang pagbintangan siya at palayasin sila sa bahay. Ang ingay ng pagtatalo ay nakatawag sa pansin ni Teresa mula sa kusina. Nagmamadaling lumabas ang matanda, may bitbit pang sandok at mabilis na pumagitna sa dalawa. Nang marinig ni Teresa ang bintangang hindi nito tinanong kung ano ang totoong nangyari, ang pumanig sa kanyang anak ang naging automatikong reaksyon ng matanda. Itinuro ni Teresa si Camille gamit ang hawak na sandok. Sumigaw ang matanda, pilit na dinidiin na ang kanyang anak ay hindi magnanakaw. Ayon sa kanya, pinalaki niya ng maayos si Rochelle kaya imposibleng gawin nito iyon. Ngunit hindi doon natapos ang panunumbat ni Teresa. Biglang binaliktad ng matanda ang sitwasyon. Tinitigan niya ng matalim si Camille
at nagtanong kung bakit may itinatagong pera ang manugang mula sa kanyang asawa. Pinapaniwala ni Teresa ang kanyang sarili sa isang baluktot na katotohanan. Ibinintang niya kay Camille na ang perang iyon ay malamang na ninakaw din ng manugang mula sa sweldo ni Carlo. Sumigaw ang matanda na bilang asawa, wala dapat itinatagong lihim, kaya ang ginawa ni Camille ay isang malaking kasalanan. Para sa biyenan, ang lahat ng pera sa loob ng bahay na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang anak na si Carlo, kaya't walang karapatan si Camille na mag-angkin o magtago ng kahit isang sentimo. Natigilan si Camille sa matinding pagkabigla. Hindi niya maintindihan kung paanong ang pagnanakaw sa kanyang sariling ipon ay naging kasalanan pa niya. Ipinaliwanag niyang iyon ay sarili niyang pera mula sa kanyang kumpanya pinaghirapan niya upang may madukot sa oras ng emergency para sa kanyang anak. Ngunit tila bingi ang mag-ina sa anumang katwiran. Nagpatuloy sa pag-iyak si Rochelle habang patuloy naman sa pagbuhos ng masasakit na salita si Teresa. Tinatawag siyang sakim makasarili at isang walang kwentang asawa. Sa gitna ng kaguluhan bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Carlo. Naabutan niya ang kanyang ina na namumula sa galit ang kanyang kapatid na nagkukunwaring biktima at si Camille na may hawak na punit na sobre naluluha sa matinding puot at kawalan ng pag-asa. Matapos marinig ang magkabilang panig, bumaling si Carlo kay Rochelle. Tinanong ng lalaki ang kanyang kapatid ng may halong pagdududa. Walang nagawa si Rochelle kundi umiwas ng tingin at umiyak ng mas malakas. Sa puntong iyon, alam na ng lahat ang totoo. Kinuha ni Rochelle ang pera. Ngunit sa halip na pagalasaatan at parusahan ang kapatid sa ginawang krimen, muling pinairal ni Carlo ang kanyang kahinaan. Hinarap niya si Camille, hinawakan ang mga balikat nito at nagsalita sa isang mapagpanggap na tono ng kapayapaan. Sinabi ni Carlo na babayaran na lamang niya ang nawalang pera mula sa kanyang susunod na sahod. Pinaliwanag niya na baka nadala lamang ng matinding pangangailangan ang kanyang kapatid, kaya dapat ay intindihin na lamang ni Camille bilang mas nakatatanda. Pakiusap ng asawa, huwag nang palakihin ang isyu upang hindi na mag-away ang pamilya. Isang matinding kirot ang tinarak sa puso ni Camille. Nakatingin siya kay Carlo ngunit tila isang estranghero ang nakikita niya. Ang lalaking nangakong protektahan siya ay kinukonsinti ang isang magnanakaw sa loob mismo ng kanilang kwarto. Hindi ito tungkol sa halaga ng pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa pagrespeto sa kanyang mga hangganan at sa katotohanang handang isakripisyo ni Carlo ang damdamin ng kanyang asawa, masunod lamang ang maling konsepto ng pagbubuklod ng pamilya. Nang gabing iyon, mag-isang nakahiga si Camille habang pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na si Theo. Ang mga pader ng kanilang kwarto ay tila unti-unting kumikitid. Ang pera ay maaari pang kitain, ngunit ang tiwala niya sa kanyang asawa at ang pakiramdam ng kaligtasan sa sarili niyang tahanan ay tuluyan ng nanakaw. Alam niya na kung palalampasin niya ito, uulit at uulit pa ang mag-ina at sa susunod, maaaring hindi na lamang pera ang kunin nila mula sa kanya. Ang patibong ng maling pagmamahal sa pamilya ay sumasakal na sa kanya ng tuluyan. Hindi nagtagal, ang tahimik na digmaan sa loob ng kanilang bahay ay gumapang palabas at laso na kumalat sa buong subdivision. Nang mapagtanto ni Teresa na hindi niya tuluyang makontrol si Camille sa loob ng pamamahay dahil sa malamig at tahimik na pagtutol nito, gumamit ang matanda ng mas matalas at mas mapanganib na sandata. Ginamit niya ang kapangyarihan ng paninira ng puri at ang nakaugaliang tsismis ng komunidad. Naging paboritong tambayan ni Teresa ang tapat ng kanilang gate tuwing hapon. Sa pagpapanggap na nagwawalis ng mga tuyong dahon o nagdidilig ng mga halaman, siniguro niyang makukuha niya ang atensyon ng mga dumadaang kapitbahay. Doon niya nakilala
at naging matalik na kaibigan si Tita Rosario, isang may edad na babae na kilala sa buong kalye bilang tagapagkalat ng mga balita. Sa tuwing nag-uusap ang dalawa, sinasadya ni Teresa na lakasan ang kanyang boses upang marinig ng sinumang nakatambay sa paligid. Mula sa bintana ng kanilang kwarto, dinig na dinig ni Camille ang bawat paghikbi at bawat pag-imbento ng kwento ng kanyang biyenan. Pinalabas ni Teresa na siya ay isang kaawa-awang ina na nag-iwan ng probinsya upang tulungan ang anak, ngunit nauwi sa pagiging alila ng isang tamad maluho at walang galang na manugang mula sa syudad. Ikinuwento ni Teresa kay Tita Rosario kung paanong ginugutom sila ni Camille na pinagdadamutan sila ng kahit simpleng ulam at kung paanong kinokontrol ni Camille ang bawat sentimo ng sweldo ni Carlo upang walang maibigay sa pamilya. Nito, idinagdag pa ni Rochelle ang kanyang bahagi sa paninira sa pamamagitan ng paglalagay ng mga patama sa social media na nagsasabing ang tunay na demonyo ay nagtatago minsan sa likod ng maamong mukha ng isang hipag. Sa kabila ng lahat ng naririnig, pinili ni Camille na magbingi-bingihan. Ikinulong niya ang sarili sa kwarto kasama ang anak na si Theo. Inisip niya na kung hindi niya papatulan ang mga kasinungalingang iyon, kusaring mamamatay ang isyu. Naniwala siya sa kasabihan na ang katotohanan ang laging mananaig. Ngunit ang kamangmangan niya sa ugali ng lipunan ang nagtulak sa kanya sa mas malalim na kahihiyan. Isang maaliwalas na umaga, kinailangan ni Camille na lumabas upang bumili ng mga sariwang gulay at karne sa kalapit na palengke para sa ipapakain niya kay Theo. Dati-rati masigla siyang binabati ng mga tindera at ng mga kapitbahay na nakakasabay niya sa paglalakad. Ngunit sa araw na iyon may nagbago. Ang hangin ay tila naging mabigat. Pagpasok pa lamang niya sa makipot na daanan ng palengke, napansin niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Ang ilan sa mga kapitbahay na dati niyang nakakakwentuhan ay biglang umiwas ng paningin at tumalikod nang makita siyang paparating. May mga nagbubulungan sa gilid habang palihim na nakaturo sa kanyang direksyon. Nang subukan niyang bumili sa suki niyang tindera ng isda, malamig ang naging pakikitungo nito sa kanya. Walang ngiti, walang kwentuhan, tila ba? Nagmamadaling paalisin siya. Ang pakiramdam ng labis na hiya ay nagsimulang bumalot kay Camille. Hindi siya sanay na husgahan ng mga taong hindi man lang alam ang buong katotohanan. Ngunit ang tuluyang nagpadurog sa kanyang lakas ng loob ay nang makasalubong niya si Tita Rosario sa tapat ng tindahan ng prutas. Huminto si Tita Rosario at tinitigan si Camille mula ulo hanggang paa. Sa isang boses na may halong pangungutya at pangaral, malakas na nagsalita ang matanda. Sinabi nito na napakahirap nga namang makisama sa mga biyenan, lalo na kung nasanay ang isang babae na nakukuha ang lahat ng gusto sa syudad. Ngunit idinagdag pa ni Tita Rosario na bilang Pilipino dapat ay hindi kinakalimutan ang utang na loob at respeto sa mga matatanda dahil ang pagiging madamot sa pamilya ng asawa ay sumpa sa sariling tahanan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Camille. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalas na bato na ipinukol sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa lahat ng sulok ng palengke. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na siya ang ninakawan, na siya ang nawalan ng kapayapaan at pribadong espasyo sa sarili niyang bahay. Gusto niyang sabihin na ang mga taong ipinagtatanggol nila ay mga linta na unti-unting sumisipsip sa kanilang kabuhayan. Ngunit walang lumabas na boses mula sa kanyang lalamunan. Alam niyang sa mga oras na iyon, nakapagpasya na ang husgado ng lipunan. Sa paningin ng komunidad si Teresa ang biktima at siya ang masamang manugang.
Binayaran niya ang mga pinamili ng may nanginginig na mga kamay at nagmamadaling naglakad pa uwi. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Wala siyang kakampi sa loob ng bahay at ngayon maging ang mundong nasa labas ng kanilang gate ay tuluyan na siyang itinakwil. Nang makapasok siya sa kanilang kwarto at isara ang pinto, napasandal si Camille sa malamig na semento. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa inosenteng mukha ni Theo na mahimbing na natutulog. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay nagdala sa kanya sa isang malinaw at nakakapasong pagkamulat. Sa buhay ng isang tao, may isang mapait na katotohanan na madalas nating natututunan nang huli na ang pag-aakala na ang pananahimik at pagpapakumbaba ay magdadala ng kapayapaan ay ang pinakamalaking kasinungalingan ng kagandahang loob. Kapag patuloy kang umaatras at kinikimkim ang mga sugat upang mapanatili ang tinatawag na samahan ng pamilya, hindi ito nakikita ng mga mapang-abuso bilang isang sakripisyo. Para sa kanila, ang iyong pagtitiis ay kahinaan. Ang iyong katahimikan ay pag-amin sa mga kasalanang hindi mo ginawa. Sa bawat hakbang mo paatras sila ay hahakbang pasulong upang apakan ang iyong dignidad hanggang sa wala na silang itirang espasyo para sa iyong paghinga. Ang presyo ng labis na pag-unawa ay ang pagkawala ng iyong sariling halaga. Ang bawat paggising ni Camille sa umaga ay tila isang pakikipaglaban sa isang madilim na hukay. Ang kanyang katawan ay pagod, ang kanyang isipan ay puno ng agam-agam at ang kanyang puso ay unti-unti nang nagiging bato. Sa loob ng pamamahay na iyon, naging mistula siyang isang multo, isang aninong gumagalaw upang maglinis, magluto at mag-alaga kay Theo habang ang kanyang biyenan at hipag ay patuloy na nagpapakasasa sa ginhawang hindi naman nila pinaghirapan. Lalong naging malayo ang loob ni Carlo sa kanya. Sa tuwing susubukan ni Camille na magbukas ng damdamin tungkol sa mga pang-aabuso ni Teresa at Rochelle, agad na nagbabago ang anyo ng kanyang asawa. Ang pagod sa trabaho ay ginagawang dahilan ni Carlo upang umiwas sa usapan. Mas pinipili nitong magtalukbong ng kumot o kaya ay lumabas muli ng bahay kaysa makinig sa hinaing ng asawa. Para kay Camille, ang pananahimik ni Carlo ay mas masakit pa kaysa sa harapang panunumbat ni Teresa. Ang pananahimik na iyon ay isang unti-unting pagtalikod sa kanilang sinumpaang pagmamahalan. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Camille para sa isang mahalagang pagpupulong sa kanyang kumpanya, sa susunod na araw hinanap niya ang kanyang paboritong bag. Ito ay isang mamahaling branded bag, kulay kape at gawa sa tunay na balat ng hayop. Hindi ito ordinaryong gamit para sa kanya. Ito ang unang regalo ni Carlo noong unang anibersaryo ng kanilang kasal. Ito ang simbolo ng mga pangarap na binuo nila noong wala pa silang masyadong pera, isang alaala ng panahong siya pa ang reyna sa paningin ni Carlo. Ngunit wala ang bag sa loob ng kanyang cabinet. Hinalughog niya ang buong kwarto pati ang ilalim ng kama ngunit bigo siya. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at nakita si Rochelle na kakapasok pa lamang ng pinto ng bahay. Ang hipag ay tila galing sa isang magdamag na kasiyahan, gusot ang damit, makapal ang kolorete sa mukha at may amoy ng alak at usok ng sigarilyo. Nanigas si Camille sa kanyang kinatatayuan nang makita ang dala ni Rochelle. Ang kanyang paboritong bag ay nakasabit sa balikat ng dalaga. Ngunit hindi na ito ang maayos at malinis na bag na itinatangi niya. Ang balat nito ay may mga gasgas, may mantsa ng natapong inumin sa gilid at ang gintong kadena nito ay tila pilit na hinila kaya naging hiwi ang ayos. Nilapitan ni Camille si Rochelle at pilit na kinuha ang bag sa nanginginig na boses.
Tinanong niya kung bakit kinuha nito ang gamit ng walang pahintulot. Ang kanyang galit ay halos sumabog na, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Tumingin si Rochelle sa kanya nang may halong pambabastos at pagkayamot. Sa halip na humingi ng paumanhin, tumawa lamang ang dalaga nang mahina isang tunog na puno ng pangungutya. Sinabi ni Rochelle na hiniram lamang niya ang bag dahil kailangan niyang magmukhang mayaman sa harap ng kanyang mga kaibigan sa club. Idinagdag pa nito na masyado namang madamot si Camille dahil ang isang gamit na gaya niyon ay dapat lamang na ibinabahagi sa kapamilya. Nang makita ni Camille ang malaking punit sa loob ng bag, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Isang malakas na tinig ang lumabas sa kanyang lalamunan, sinasabing ang bag na iyon ay hindi lamang gamit kundi isang mahalagang alaala. Ngunit bago pa siya makapagsalita nang tapos lumabas si Teresa mula sa kusina. Agad na pumuwesto si Teresa sa tabi ni Rochelle, inilalagay ang kamay sa balikat ng anak bilang proteksyon. Tumingin ang matanda kay Camille nang may matinding poot. Sinabihan niya ang manugang na napakababaw ng pagkatao nito dahil lamang sa isang pirasong balat ng hayop ay nagagawa nitong sigawan ang kanyang hipag. Ayon kay Teresa, ang mga gamit sa mundong ito ay nawawala at nasisira, ngunit ang pamilya ay dapat na mas pinahahalagahan. Pinaratangan pa nito si Camille na masyadong materyoso at walang puso. Eksaktong bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Carlo. Pagkapasok ng lalaki sa bahay, sinalubong agad siya ng mga sumbong ni na Teresa at Rochelle. Ang dalaga ay nagkunwaring umiiyak, habang si Teresa naman ay nagpaliwanag na tila ba si Camille ang nang-api sa kanila. Hinarap ni Camille ang asawa, dala ang nasirang bag. Inaasahan niyang sa pagkakataong ito mauunawaan ni Carlo ang bigat ng ginawa ni Rochelle. Inaasahan niyang makikita ni Carlo ang paglapastangan sa kanilang alaala. Ngunit ang sagot ni Carlo ay tila isang sampal sa kaluluwa ni Camille. Bumuntong hininga ang lalaki at hinilot ang kanyang sentido. Sa isang tinig na puno ng inis at pagod, sinabi ni Carlo na bibigyan na lamang niya ng pera si Camille upang bumili ng bago. Sinabi niyang huwag nang palakihin ang gulo dahil ang isang bag ay madali lang palitan, ngunit ang kapayapaan sa loob ng bahay ay mas mahalaga. Ayon kay Carlo, dapat ay maging mas malawak ang pangunawa ni Camille dahil ang kanyang kapatid ay bata pa at nagkakamali. Binitawan ni Camille ang bag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila tunog ng pagkabali ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Tiningnan niya si Carlo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa lahat ng laban. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Camille na ang asawang nasa harap niya ay hindi na ang Carlo na kanyang pinakasalan. Ang lalaking ito ay naging banyaga na isang taong handang magpikit ng mata sa harap ng kawalan. Nang katarungan, masunod lamang ang maling pananaw ng utang na loob. Hindi na sumagot si Camille. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto, iniwan ang nasirang bag sa sahig ng sala. Habang nakaupo sa dilim, naramdaman niya ang matinding lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isa ng bilangguan kung saan ang kanyang mga alaala ay isa-isang dinudurog at ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya mismong nagbubukas ng pinto para sa kanyang pagkawasak. Alam ni Camille na hindi na magtatagal at ang lahat ng ito ay sasabog at natatakot siya na sa pagsabog na iyon, wala nang matitira sa kanyang pagkatao. Nagsimula nang bumalik sa trabaho si Camille, ngunit ang kanyang puso at isipan ay naiwan sa loob ng kanilang bahay. Kahit nasa gitna siya ng mga mahahalagang dokumento at pagpupulong sa opisina, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tumatawag sa pangalan ni Theo. Napilitan siyang iwan ang anak sa pangangalaga ni Teresa dahil wala siyang ibang pagpipilian, ngunit ang kawalan ng tiwala ay tila isang tinik na laging nakabaon sa kanyang dibdib.
Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya si Camille na maglagay ng isang maliit at tago na kamera sa loob ng kanilang kusina at sala. Hindi niya ito sinabi kay Carlo dahil alam niyang ituturing lamang ito ng asawa na isang paraan ng pagiging praning. Ngunit para kay Camille, ito lamang ang tanging paraan upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang 4 na buwang gulang na anak. Isang tanghali habang nasa kalagitnaan ng break sa opisina, binuksan ni Camille ang app sa kanyang telepono. Ang screen ay nagpakita ng malinaw na imahe ng kanilang kusina. Nakita niya si Teresa na abala sa harap ng kalan. May inihahanda ang matanda sa isang maliit na kaldero. Noong una, inakala ni Camille na nagluluto lang ito ng tanghalian para sa kanilang sarili ni Rochelle. Ngunit nang makita niyang kumuha si Teresa ng isang maliit na mangkok at nagsimulang magdiktik ng kung ano, tumigil ang paghinga ni Camille. Nakita niya sa screen kung paano nilagyan ni Teresa ng maraming asin at patis ang isang malapot na lugaw. Ang lugaw ay hinaluan ng dinurog na biskwit at kanin. Pagkatapos binuhat ng matanda ang umiiyak na si Theo mula sa kanyang duyan. Nakita ni Camille ang bawat detalye, ang pilit na pagbuka ni Teresa sa maliit na bibig ng sanggol at ang marahas na pagpapasok ng kutsara na puno ng maalat na lugaw. Ang bata ay nabulunan umubo at pilit na isinusuka ang pagkain, ngunit patuloy ang matanda sa pagpapakain habang bumubulong ng mga salitang hindi naririnig sa kamera. Hindi na nag-isip pa si Camille. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit at tumakbo palabas ng gusali nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang boss. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela habang mabilis na nagmamaneho pa uwi. Ang tanging nasa isip niya ay ang panganib na dulot ng ginagawa ni Teresa. Ang isang sanggol na wala pang 6 na buwan ay hindi pa handa sa solidong pagkain, lalo na sa pagkaing puno ng asin na maaaring makasira sa bato ng bata. Pagdating sa bahay padaskol na binuksan ni Camille ang pinto, ang amoy ng luya at maalat na sabaw ay agad na sumalubong sa kanya. Kumaripas siya ng takbo patungo sa kusina at naabutan si Teresa na akmang isusubo muli ang lugaw kay Theo na noon ay hirap na sa paghinga at namumulan na ang buong mukha sa kakaiyak. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Camille. Sinunggaban niya ang braso ni Teresa upang pigilan ang kutsara. Sa matinding galit at takot, kinuha niya si Theo mula sa mga bisig ng matanda at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pangingilabot. Tiningnan ni Teresa si Camille nang may halong gulat at pagkainis. Sa halip na matakot, muling nagmatigas ang matanda. Sinabi ni Teresa na masyadong marami ang alam ni Camille dahil sa mga nababasa nito sa internet. Ayon sa biyenan, ang gatas ni Camille ay parang tubig lang at hindi nakakabusog, kaya naman daw palaging umiiyak ang bata. Ipinagmalaki pa nito na noong araw lugaw ang nagpalaki sa mga anak niya at wala namang nangyaring masama. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ni Camille ay tuluyan ng naglaho. Tiningnan niya ang mangkok ng lugaw na nasa mesa. Ang galit na naipon sa loob ng maraming linggo ay sumabog na parang bulkan. Gamit ang kanyang bakanting kamay, mabilis niyang hinawi ang mangkok. Isang matinding tunog ng pagkabasag ng seramika ang umalingaw-ngaw sa buong kusina nang tumama ang mangkok sa sahig. Ang malapot na lugaw ay tumalsik sa mga paa ni Teresa at ang mga piraso ng basag na pinggan ay nagkalat sa paligid. Ang katahimikan pagkatapos ng pagkabasag ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang mukha ay naging maputla bago unti-unting namula sa tindi ng hiyang naramdaman. Lumabas si Rochelle mula sa kwarto at nagsimulang sumigaw, pinararatangan si Camille na wala itong galang sa matanda. Ngunit hindi sila tiningnan ni Camille.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Theo na tila hinihingi ang patawad ng anak dahil sa pagpayag na muling makapasok ang mga taong ito sa kanilang buhay. Sinabi ni Camille sa isang boses na mababa ngunit puno ng panganib na huwag nilang susubukan na hawakan muli ang pagkain ng kanyang anak. Sinabi niyang siya ang ina at siya ang masusunod at ang anumang tradisyon na nakakasama sa bata ay walang puwang sa bahay na iyon. Ang pangyayaring iyon ay naging mitsa ng isang mas malaking apoy. Alam ni Camille na hindi ito palalampasin ni Teresa. Ang pagkabasag ng mangkok ay hindi lamang tungkol sa lugaw. Ito ay ang formal na pagdedeklara ng digmaan sa pagitan ng manugang na naghahanap ng katarungan at ng biyenan na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. At sa gitna ng lahat ng ito ang kaligtasan ni Theo ang tanging bagay na handang ipaglaban ni Camille kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang gabi ay tila bumigat at tumahimik pagkatapos ng matinding sigalot sa kusina. Sa loob ng kanyang kwarto hindi mapakali si Camille. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang likod ni Theo, sinusubukang pakalmahin ang sanggol na kanina pa balisa. Si Carlo ay wala sa bahay. Kailangan itong mag-overtime sa trabaho sa kabilang lalawigan, kaya't naiwan si Camille na mag-isang nakikipaglaban sa kanyang mga pangamba. Maghahating gabi na nang mapansin ni Camille na tila nagbabago ang hininga ni Theo. Nang idampi niya ang kanyang palad sa noo ng anak, halos mapatalon siya sa gulat. Ang balat ng bata ay parang uling sa tindi ng init. Mabilis niyang kinuha ang thermometer at nanlamig ang kanyang buong pagkatao nang makita ang numerong nakasulat 39 na degree. Sinubukan ni Camille na punasan ng maligamgam na tubig ang katawan ng anak, ngunit hindi bumababa ang lagnat. Bigla na lamang ang munting katawan ni Theo ay nagsimulang mangisay. Nanigas ang kanyang mga binti at braso, tumirik ang kanyang mga mata at ang kanyang mga labi ay nagsimulang mangitim. Ito ang pinakamasamang bangungot ng anumang ina, ang febrile seizure. Sa sobrang takot, binuhat ni Camille ang anak at tumakbo palabas ng kwarto. Nanginginig ang kanyang boses habang sumisigaw ng saklolo. Kinalampag niya ang pinto ng kwarto ni na Teresa at Rochelle. Ang tunog ng kanyang paghampas sa kahoy na pinto ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ngunit walang sumasagot. Nanay, Rochelle, tulungan ninyo ako. Si Theo hindi makahinga. Nangingisay ang bata, ang nagmamakaawang sigaw ni Camille. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas si Teresa na nakasuot pa ng pantulog, ang kanyang mukha ay puno ng inis sa halip na pag-aalala. Sa likod niya si Rochelle ay humihikab at nakasimangot, tila masama ang loob dahil naantala ang kanyang pagtulog. Tiningnan ni Teresa ang nangungulag na si Theo nang walang kahit anong bakas ng awa. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabihan niya si Camille na huwag maging praning. Ayon sa matanda, natural lamang sa mga bata ang lagnatin at mangisay at masyado lamang daw pinalalaki ni Camille ang sitwasyon upang makakuha ng atensyon. Dagdag pa ni Rochelle, gabi na at kailangan nilang magpahinga, kaya dapat ay manahimik na si Camille at patulugin na lang ang bata. Hindi makapaniwala si Camille. Ang mga taong ito na madalas magsalita tungkol sa pagmamahal sa pamilya at dugo ay nakatayo lamang sa harap ng isang naghihingalong sanggol nang walang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay walang kislap ng takot, tanging galit lamang dahil nagambala ang kanilang katahimikan. Dahil sa desperasyon, tumalikod si Camille. Alam niyang walang silbi ang humingi ng tulong sa mga taong bato na ang puso. Yakap-yakap ang kanyang anak, kumuha lamang siya ng isang manipis na kumot at mabilis na lumabas ng bahay. Sa labas ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanyang kalagayan.
Wala siyang sasakyan at sa gitna ng dilim at basa ng ulan, tumakbo siya patungo sa dulo ng kalsada upang mag-abang ng taxi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay kasing pait ng kanyang mga luha. Habang naghihintay sa gilid ng kalsada, lumingon siya sa kanilang bahay. Nakita niya ang bintana ng kwarto ni na Teresa. Dahan-dahan itong sumara at namatay ang ilaw. Tinalikuran nila siya. Hinayaan nilang mamatay ang sarili nilang apo sa gitna ng ulan. Sa wakas, isang taxi ang huminto sa loob ng sasakyan. Habang hawak ang nanginginig na kamay ni Theo, naramdaman ni Camille ang isang uri ng galit na hindi na kayang pawiin ng anumang paumanhin. Ang bawat segundo ng pagtakbo ng sasakyan patungo sa ospital ay tila 1,000,000 taon ng pagdurusa. Pagdating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse ang bata. Naupo si Camille sa isang malamig na silyang plastik sa labas, basang-basa ang damit at nanginginig ang buong katawan. Doon sa gitna ng amoy ng gamot at puting liwanag ng ospital, ang kanyang isipan ay naging malinaw na parang kristal. Sa malupit na sandaling ito, napagtanto ni Camille ang isang katotohanang mas masakit pa kesa sa anumang sakit ng katawan. Ang dugo na dumadaloy sa ating mga ugat ay hindi garantiya ng katapatan at ang salitang pamilya ay madalas na ginagamit na maskara upang itago ang pinakamalalim na uri ng kasakiman at kawalan ng pakialam. Kapag ang sarili mong biyenan at hipag ay kayang talikuran ang isang sanggol na naghihingalo para lamang sa ilang oras ng mahimbing na tulog, doon mo maiintindihan na ang kasamaan ay hindi laging matatagpuan sa mga estranghero sa labas ng kalsada. Minsan ito ay nakaupo sa iyong hapagkainan, natutulog sa iyong mga kwarto at kumakain ng iyong pagkain habang hinihintay ang iyong pagkawasak. Ang pagtataksil ng sariling dugo ay ang pinakamatalas na kutsilyo dahil alam nito kung saan eksaktong itatarak ang sugat upang ikaw ay tuluyang magdugo. Sa gabing ito, hindi lamang ang lagnat ni Theo ang kailangang gamutin, kundi ang lason ng isang huwad na pagbubuklod na matagal nang pumatay sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang 3 araw na tila isang panaginip na puno ng takot. Si Theo ay nanatili sa ospital. Sa loob ng mga araw na iyon, hindi binitiwan ni Camille ang kamay ng kanyang anak. Siya ang nagpunas sa katawan nito. Siya ang nagpalit ng lampin at siya ang nagdasal sa bawat pagtibok ng munting puso nito. Walang tawag, walang mensahe, walang anino ni na Teresa at Rochelle ang nagpakita. Tanging si Carlo ang walang tigil na tumatawag mula sa probinsya, ngunit pilit. Na pinapakalma ni Camille ang asawa, nagsisinungaling na kasama niya ang biyenan sa ospital upang hindi ito mag-alala. Nang sa wakas ay pinayagan na silang umuwi, isang matinding bigat ang naramdaman ni Camille. Pagpasok niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang tanawing mas masahol pa sa basurahan. Ang mga pinagkainan ng mag-ina ay nakatiwangwang sa mesa, nilalangaw at inaamag na. Ang mga balat ng sitsirya ay nagkalat sa sahig. Ang amoy ng katamaran at kawalang pakialam ay nangingibabaw sa buong kabahayan. Sa sala nakita niya si Teresa na nanonood ng telebisyon habang si Rochelle naman ay abala sa kanyang telepono. Tumingin sila sa mag-inang kararating, ngunit ang kanilang mga mata ay walang anumang bahid ng pag-aalala. Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay nila bago muling ibinaling ang atensyon sa kanilang ginagawa. Hindi man lang ba kayo magtatanong kung kamusta ang apo ninyo? Ang tanong ni Camille sa isang boses na pagod ngunit matigas. Hindi lumingon si Rochelle. Mula sa kanyang kinauupuan, sinagot niya si Camille nang may halong pangungutya. Bakit kami mag-aalala? Buhay naman, di ba? Saka mas maganda na wala kami doon. Bawas gastos pa sa ospital.
Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Camille ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyang napigtas. Pumasok siya sa kwarto, maingat na inihiga si Tio at muling lumabas. Umalis na kayo sa bahay ko, ang mahinang sabi ni Camille, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang malaking bato. Tumawa si Teresa, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Sinabi ng matanda na wala siyang karapatang magpalayas ng sinuman dahil bahay iyon ng anak niya, hindi ni Camille. Ngunit hindi na si Camille ang babaeng yumuyuko. Tinitigan niya ang dalawa ng may matinding galit. Ako ang asawa, ako ang ina ng anak niya, at itong bahay na ito, pinaghirapan naming dalawa. Hindi ito isang libreng otel para sa mga taong walang puso at walang silbi. Dahil sa mga salitang iyon, tumayo si Rochelle. Sino ang sinasabi mong walang silbi at kapal ng mukha mo? Akala mo kung sino ka dahil lang pinakasalan ka ng kapatid ko. Ang bawat salita ay nagdulot ng mas matinding sagutan. Ang mga hinaing na matagal nang kinimkim ni Camille ay sunod-sunod na lumabas sa kanyang bibig. Ipinamukha niya kay Rochelle ang pagiging palamunin at magnanakaw nito. Ipinamukha niya kay Teresa ang pagiging makasarili at mapanganib nitong ina. Sa tindi ng galit, biglang sumugod si Rochelle. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Camille, ngunit mabilis na nahawakan ni Camille ang braso ng hipag at buong lakas na itinulak palayo. Dito, natuluyang nawala sa sarili si Teresa. Sa kanyang paningin, ang pagtatanggol ni Camille sa sarili ay isang malaking paglapastangan, isang hayop na nagwawala ang itsura ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hayop ka! Walang galang! Walang utang na loob! Ang sunod-sunod na sigaw ni Teresa. Naglakad siya papalapit kay Camille. Ang bawat hakbang ay tila yayanig sa sahig. Pinalamon ka namin sa bahay na ito, at ito ang isusukli mo. Ang saktan ang anak ko. Anong klase kang babae? Pati ang pamilya mo, walang pinag-aralan, mga hampas lupa. Huwag mong idamay ang pamilya ko dito, ang ganting sigaw ni Camille. Ang pag-atake sa kanyang mga magulang ang huling bagay na kanyang palalampasin. Idadamay ko dahil kung anong puno siyang bunga. Isang kang masamang damo na tumubo sa pamilya namin, ang sagot ni Teresa. Halos lumabas na ang mga ugat sa kanyang leeg. Itinuro niya si Camille. Makinig ka. Sa pamilyang ito, ako ang reyna at ikaw. Ikaw ay isang basura lamang na pinulot ng anak ko. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Camille. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakita niya ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Teresa. Isang malakas at nakabibinging tunog ang pumuno sa buong sala. Ang matalim na sampal ni Teresa ay buong lakas na lumapat sa pisngi ni Camille. Sa tindi ng puwersa, nawalan ng balanse si Camille. Ang kanyang ulo ay umikot at ang kanyang paningin ay nagdilim. Napahawak siya sa kanyang pisngi na tila nasusunog sa sakit, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga paa ay bumigay at bumagsak siya sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa malamig na tiles ay sinundan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nakahandusay si Camille sa sahig, ang kanyang buhok ay nakakalat at ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at nag-iwan ng bakas ng 5 daliri. Ang pisikal na sakit ay wala sa tindi ng emosyonal na sakit na kanyang naramdaman. Ang sampal na iyon ay hindi lamang tumama sa kanyang mukha, bumasag ito sa kanyang dignidad, sa kanyang pagkatao at sa huling piraso ng pag-asang maaayos pa ang lahat. Tumingala si Camille.
Mula sa kanyang kinabagsakan, nakita niya ang nagtatagumpay na ngisi sa mga labi ni na Teresa at Rochelle. Tiningnan nila siya na tila isang talunang daga na nararapat lamang sa kanilang paanan. Walang awa, walang pagsisisi, tanging purong pagkasuklam. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang tunog ang bumasag sa sandali. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pangunahing pinto. Nakatayo sa pintuan si Carlo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, hawak pa rin ang kanyang bag mula sa biyahe. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat mula sa kanyang ina at kapatid na may masasamang ngiti patungo sa kanyang asawang nakahandusay sa sahig umiiyak nang walang tunog habang hawak ang namamagang pisngi. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa mukha ni Carlo. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa buong silid, isang katahimikang nagbabadya ng isang bagyong mas malakas at mas mapanira kaysa sa lahat ng nauna. Ang haligi ng kanilang pamilya ay kararating lamang, ngunit hindi upang maging tagapamagitan, kundi upang maging tagahatol. Nakatayo sa pintuan si Carlo, tila isang estatwang gawa sa bato. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat pa kaysa sa tunog ng malakas na kulog. Sa sahig nakita ni Camille ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang dating pagod at laging sumusukong ekspresyon ay nawala na palitan ng isang malamig na maskara ng kawalang paniwala na dahan-dahang nagiging isang madilim na anyo ng matinding galit. Ang kanyang mga mata, na dati laging nag-iiwas ng tingin, ay ngayon ay matalim na nakatitig, tila sinusunog ang bawat detalye ng eksenang nasa harap niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang walang salitang binitiwan ni Carlo ang kanyang bag sa sahig. Ang tunog na iyon ang bumasag sa mahabang katahimikan. Napapitlag sina Teresa at Rochelle. Ang mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at unti-unting pagkatakot. Hindi sila pinansin ni Carlo. Ang kanyang buong mundo ay umikot lamang sa babaeng nakahandusay sa sahig. Naglakad siya papalapit, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at sinadya tila bawat tapak ay isang sumpa. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya sa tabi ni Camille. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya habang marahan niyang hinaplos ang namumulang pisngi ni Camille. Sa isang simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Camille ang lahat ng pagsisisi, sakit at galit na matagal nang kinimkim ng kanyang asawa. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga mata nagkaunawaan sila. Doon sa malamig na sahig, sa gitna ng pagkawasak, muling nabuo ang kanilang pagiging isa. Ang haplos na iyon ay tila nagbigay ng lakas kay Carlo. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ngayon ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang mga balikat ay matatag. Hinarap niya ang kanyang ina at kapatid. "Carlo, anak," ang nanginginig na simula ni Teresa, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon gamit ang kanyang karaniwang sandata, ang pagiging isang kaawa-awang ina. "Ang asawa mo?" Sinagot-sagot niya ako. Wala siyang galang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalab ang kanyang mga salita. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carlo. Hindi ito tawa ng saya, kundi tawa ng isang taong tuluyan ng nasira ang pasensya. Wala siyang galang, ang ulit ni Carlo sa isang boses na mababa, nanginginig sa pinipigilang galit at mas nakakatakot kesa sa anumang sigaw. "Nakita ko, nanay. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang asawa ko sa sahig. At nakita ko ang mga ngiti sa mukha ninyo." Naglakad siya ng isang hakbang palapit sa kanila, dahilan upang mapaatras si Rochelle sa takot. Itinuro ni Carlo ang namamagang pisngi ni Camille. "Ito ba
ang pagdidisiplina ng isang ina, ang saktan ang ina ng inyong apo na halos mamatay sa ospital dahil sa kapabayaan ninyo? Hindi totoo yan ang sigaw ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay halatang walang lakas. Nagkakamali ka ng iniisip, mahal namin ang bata. Mahal muling tumawa si Carlo, at sa pagkakataong ito may tumulong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung mahal ninyo siya, nasaan kayo noong gabing nag-agaw buhay siya sa gitna ng ulan? Ah, oo nga pala. Mahimbing kayong natutulog sa malambot na kama habang ang asawa ko mag-isang lumalaban para sa buhay ng anak namin. Ang bawat salita ni Carlo ay tila isang matalim na kutsilyo. Inisa-isa niya ang lahat ng kasalanan na matagal niyang sinubukang kalimutan, ang ninakaw na pera mula sa ipon ni Camille, ang sinirang bag na simbolo ng kanilang pagmamahalan, ang bawat araw ng pang-aapi at panlalait na tiniis ng kanyang asawa. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito, pag-amin ni Carlo habang dinuduro ang sariling dibdib. Naging duwag ako. Hinayaan kong apihin ninyo ang asawa ko sa loob mismo ng pamamahay namin. Pinili kong magbingi-bingihan dahil sa maling konsepto ng utang na loob. Pero tapos na iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Nanay, pinalaki ninyo ako at habang buhay kong tatanawin iyon bilang utang na loob. Pero ang utang na loob ay hindi lisensya para wasakin ang pamilyang binuo ko. Ang asawa ko at ang anak ko, sila ang buhay ko ngayon at hindi ko nahahayaan pang may manakit sa kanila. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rochelle na noon ay nakatago na sa likod ng kanilang ina. At ikaw, Rochelle, kapatid kita, pero kailan ka ba matututo at hanggang kailan ka aasa sa iba? Ang bahay na ito ay hindi mo palaruan. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ang buong silid ay nag-aabang sa kanyang huling hatol. Tapos na ang pagtitiis, ang sabi ni Carlo sa isang tinig na kalmado ngunit walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang kamay at mariing itinuro ang pinto. Lumayas kayo. Ngayon din. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng bahay. Natigilan si Teresa. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ang kanyang kapangyarihan na matagal niyang ginamit laban sa lahat ay biglang naglaho. Tiningnan niya ang anak na tila hindi makapaniwala na ang alagad na laging sumusunod sa kanya ay siya na ngayong nagpapataw ng parusa. Ang dating maingay na sala ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan sa sahig. Dahan-dahang tumayo si Camille, tinulungan ng nanginginig na kamay ni Carlo. Magkatabi silang tumayo, isang larawan ng dalawang taong sinira ng pagsubok ngunit muling pinagtibay ng pagmamahal. Ang hatol ay naibigay na. At sa mga sandaling iyon, alam ni Camille na anuman ang mangyari ang kanilang tunay na pamilya, silang tatlo ay magsisimula ng muling bumangon mula sa mga abo ng nakaraan. Ang utos ni Carlo ay tila isang pader na hindi na kayang gibain. Walang nagawa sina Teresa at Rochelle, kundi ang gumapang pabalik sa kanilang kwarto talunan at puno ng kahihiyan. Ang sumunod na mga minuto ay napuno ng mga tunog ng marahas na pag-aayos ng gamit. Ang mga pinto ng kabinet ay isinasara, nang padabog ang mga maleta ay kinakaladkad sa sahig, at sa gitna ng lahat maririnig ang mahinang pagmumura at paghihinagpis ni Teresa. Hindi na ito ang sigaw ng isang reynang nag-uutos, kundi ang bulong ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Nang sa wakas ay lumabas sila, dala ang kanilang mga gamit, huminto si Teresa sa tapat ng mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at pagbabanta. Tinitigan niya si Carlo na tila isang taksil. Tandaan mo ito, Carlo, ang sabi ng matanda sa isang boses na nanginginig sa galit.
darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Ipinagpalit mo ang sarili mong ina para sa isang babaeng galing sa kung saan. Magsama kayo at wag na wag kang babalik sa akin kapag iniwan ka na niya. Pagkatapos ibinaling niya ang tingin kay Camille, isang tingin na puno ng lason. At ikaw, huwag kang magdiwang. Ang sumpa ko sa iyo, hindi ka magiging maligaya. Walang sumagot. Hinayaan lamang ni Carlo at Camille na lumabas ang lahat ng masasakit na salita mula sa bibig ng matanda. Nang buksan nila ang pinto, pabalang na isinara ni Rochelle ang pinto sa kanilang likuran. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay ang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa kanilang buhay. Sa loob ng bahay, isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang namayani. Tila ba ang buong bahay ay nakahinga ng maluwag. Niyakap ni Carlos si Camille ng mahigpit. Doon sa bisig ng kanyang asawa, tuluyang bumuhos ang lahat ng luhang matagal nang kinimkim ni Camille. Umiyak siya hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, bumuhos ang mga tawag mula sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Ang balita ay mabilis na kumalat at ayon sa bersyon ni Teresa, sila ang kaawa-awang biktima na pinalayas ng isang walang pusong manugang at ng isang anak na sunod-sunuran sa asawa. Pinangaralan si Carlo ng kanyang mga tiyahin, sinabihang wala siyang utang na loob. Pinagsabihan din nila si Camille na dapat ay marunong siyang magtiis at magpakumbaba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Carlo. Sa bawat tawag kalmado, ngunit mariin niyang sinasabi ang isang linya, ang desisyon kong protektahan ang aking asawa at anak ay desisyon ko. Kung hindi ninyo ito kayang respetuhin, mas mabuti pang wag na tayong mag-usap. Pagkatapos, isa-isa niyang hinarangan ang mga numero ng mga taong nagdudulot lamang ng gulo. Ang kanilang bahay ay unti-unting bumalik sa pagiging isang tunay na tahanan. Magkasama nilang nilinis ang bawat sulok, itinapon ang mga lumang gamit na nagpapaalala sa masamang nakaraan. Ang sala na dating puno ng tensyon ay napuno ng mga halakhak ni Theo habang natututo itong gumapang. Ang kusina na dating pinagmumulan ng away ay naging lugar kung saan magkasamang nagluluto sina Carlo at Camille. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Theo, sa kanilang pagitan niyakap ni Carlo si Camille mula sa likod. Patawarin mo ako, ang bulong nito sa kanyang tainga. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan ka ng ganito katagal. Humarap si Camille at hinaplos ang mukha ng asawa. Tapos na iyon. Ang mahalaga, bumalik ka. Bumalik ka sa amin. Ang buhay ay hindi naging perpekto. Kailangan pa rin nilang magbayad ng mga utang, magtrabaho ng mabuti at harapin ang mga hamon ng bawat araw. Ngunit ang bigat sa kanilang mga dibdib ay nawala. Napalitan ito ng kapayapaan, isang kapayapaan na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan o opinyon ng ibang tao. Nalaman nila na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahal, respeto at sa kakayahang protektahan ang isa't isa laban sa buong mundo. Habang pinagmamasdan ni Camille ang kanyang mag-ama na natutulog, isang malalim na aral ang tumatak sa kanyang puso. Natutunan niya na kung minsan upang maprotektahan ang isang hardin, kailangan mong maging matapang na bunutin ang mga damong ligaw kahit pa ang mga ito ay tumubo malapit sa mga pinakamamahal mong bulaklak. Ang pagputol sa mga ugnayang nakakalason, kahit pa ito ay may basbas ng dugo at pamilya, ay hindi isang kasalanan. Ito ay isang akto ng pagliligtas, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa kinabukasan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang mga sugat ng nakaraan ay mananatili mag-iiwan ng mga pilat na hindi na mabubura. Ngunit ang mga pilat na ito ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito ay isang paalala
na sa pinakamadilim na unos, natagpuan mo ang lakas upang piliin ang iyong kapayapaan. Dahil ang isang tunay na tahanan ay hindi itinayo sa pundasyon ng sakripisyo at pagtitiis, kundi sa matatag na pader ng paggalang at pagmamahal, isang kanlungan kung saan ang iyong kaluluwa ay malayang makahinga at muling sumibol.